Ayan guys, magandang araw. So may re-repair tayo na isang electric fan. So ano to, floor pan pala. So floor pan na electric fan. So malaki siya. Ayan, ito ang kanyang brand at model. So ano siya, Westinghouse 20 inches floor pan. So ayan siya. Pero to kay Father. Ayan, salamat sa pagtitiwala, Father. At dito mo din electric fan mo. So, may sisirain na naman tayo. So, gago! Simulan natin baklasin. Pero bago yan, saksak muna natin kasi sabi nung nagdala, wala daw power. So, isaksak natin. Ito yung extension. Yan. So, nakasaksak na. Pakita natin na wala talagang power. So, baka umaandar to ha. Sabi nung may-ari kanina, nung nagdala, wala daw power. So, ayan, naka 0. So 1 2 3. Ayaw umikot. Talagang wala ng power. So nung daw kasing ginagamit nila to, nung huling ginamit to ni Father, yun daw LC, pipihitin daw na ganon, iikot. Yun, di dire-diretso nang umikot. So ngayon siguro dahil bumigay na, ayaw na. Iba na yun. Okay, nababaklasin natin. Pero tanggalin muna natin siya sa pagkakasaksak. So, ang pagbaklas nito, dahil ang motor niya nandun sa likod, so dito tayo magbabaklas sa likod. Ayan. Dito. Ito yung motor. So, babaklasin natin ito. Itong tornilyo na to. Ayan, paikot. Kasi doon sa kabila, screen lang yun eh. So, ito para matanggal natin yung motor. So, itong paikot. Ayan. Lahat ng tornilyo paikot. So babaklasin natin. So hindi ko na ipakita siguro sa inyo yung pagbaklas nito dahil walang hawak ng ating camera. So pakita ko sa inyo mamayang nabaklas na natin yung screen. So ayan guys, nabaklas na natin yung pinaka screen sa likod. So ito naman siya, madali naman siyang iikot. Yun lang kapag may LC. Pero kapag yung ehe na lang, try natin na tanggalin itong LC niya. So, mahirap baklasin. Meron to loose. Dito ang loose. Matigas, ayaw talaga. So, start lang natin yung camera. So, ayan guys, baklasin lang natin. Medyo mahigpit. Ayun. Subukan natin siyang ipihit. Ay, mahigpit nga. Ayun o. Kapag ka ehe lang at walay LC, mahigpit. Kasi pag may LC, natural, maluwag yan dahil mayroon kang hawakan na pag-iikot. Pero pag ganito, mahigpit. Ayun o. Parang maganit, sabi nga ng iba. Mahigpit, maganit. So, ayan, maganit nga. So, ngayon, baklasin natin yung mismong motor. So, dito pa lang natin mababaklas yung motor kasi kanina mayroon siyang LC saka screen sa harap. So, hindi natin mababaklas. So, ngayon, babaklasin natin yung mismong motor. Pero bago natin siya baklasin, tandaan natin kung saan banda yung maglagay tayo ng palatandaan. So, yung switch sa gawing ibabaw. So, ito, sa gawing ibabaw. Itong switch niya. Wala nakikita. So, ayan. Yung switch na yan, yung off-on niya, nasa ibabaw. So, yun lang. Tatanda lang natin. Para kapag ikakabit natin siya uli, hindi natin siya mababaligtad. So, walang kaligaw, di ba? So, ayan. Baklasin natin tong mismong motor. Ay, ayaw. Mahigpit. So, ayan, nabaklas na. So, tatabi lang muna natin yan. Ito yung motor niya. Sunggan na lang ng motor. Parang aluminum. Pero hindi, tanso siya. So, ayun, babaklasin natin to doon na sa mismong lamesa natin at may nahihirapan tayo dito.
lipat tayo doon sa lamesa. Dito na tayo sa ating lamesa. Babaklasin natin yung motor. So, tatanggalin natin yung 4 na tornilyo. Kaya lang, ang pagtanggal dito, syempre ilalagyan din natin siya ng tanda. So, hindi na ako maglalagay ng tanda, yung ano na lang. Pero mas maganda kung maglalagay tayo. Kasi kapag hindi tayo naglagay, baka maligaw tayo. Dito na lang. Kahit ano lang, guhit. Yun. Diba? Ganyan, no? Yan, nagkaroon na ng guhit. So, baklas tayo. Ganyan ang pag-repair ng ganito. Kailangan mayroon siyang tanda o guhit. Para nun, kapag binaklas, alam na kung paano ibabalik. O medyo matigas. Kailangan natin ng flat screw. Yun, dahan-dahan. So tatanggalin pala natin to. Tanggalin muna natin tong lock C-clip. Yun. Itong C-clip. Ayun lang. Sumasama yung ilalim. Naku. Ito yung pinakamahirap. Sumasama yung ilalim. Ayun, oh. Dapat hindi sasama yung yung ibabaw pa lang sumasama. Dapat hindi sasama yung ibabaw. May iiwan. Babaklasin natin siya kasi hindi makakuha sa ano dahil naiiwan yung ano, ito. Dapat yung motor dito siya. So ayaw eh. Kasi pag ganoon, yung wire niya mababaklas, masisira. So kailangan ito. Tsatsagayin natin na tanggalin. Tanggalin natin siya dito sa ibabaw. Ayun, oh. Meron din dapat palatandaan to. Saka pumihit, mapunta sa iba. Yun, dahan-dahan. Ayan, natatanggal na. Dapat kasi mahuhugot itong ibabaw. Yun, o, natanggal na, oh. Ganun lang siya. Tapos maiiwan yung motor dito. Pwede naman ito tanggalin, kaya lang hindi agad dapat tatanggalin dahil yung itong wire niya rito mahablot eh, no? Nahablot na nga yata. So tatanggalin muna natin yung patay. Yung tornilyo pala triangle. Yung mahirap to. Triangle yung tornilyo. To, tornilyo ng wala tayo nito. Tingnan natin kung meron tayong pangalag niyan. Triangle. Ayun, meron. Bibihira lang kasi yung ganito, triangle. Ay, nahulog pa. Tanggalin natin yung tornilyo. Ako, hindi yata kasukat to. Yun, kasukat. Uy, sino magkukuha na lang dito? Kala ko tatawagin si Tita. Ayan.
Buti na lang natanggal. Oh. Tawagin ko nga si Tita Anda. Ang hirap ng Tawagin ko si Tita. ganitong tornilyo, kaya hirap tanggalin. So yun, natanggal na. Ayun pa. Yun, natanggal na. Yung wire, itong wire dapat malalarga siya para mahugot natin. Kasi pagka hindi natanggal, ayun oh, hindi natin makuha yung fuse. Pwede naman to i-direct, sabi nga, pero hindi siya dapat i-direct. Kasi baka nag-overheat. So, mahirap. Tatanggalin muna natin to ng buo. Umiipit. Yun. Ipit eh. Pati yung switch, tanggalin na natin para makagalaw tayo ng maayos. Yun. Yun. Mahal na. So yun oh. Pupunta natin. Okay, na lang muna. Tapos, o-operahan natin ito para makita natin yung fuse. Nakatago kasi yan dyan sa loob. Kailangan natin itong operahan. So, paano ba ito operahan? Matigas. Dito natin simulan. Yun. Ay! Nakabaon yung fuse. Ayun oh, baon na baon siya sa motor. So, pahirapan to. Hindi matatanggal to. Pag ganito, hindi natin kayang tanggalin yan kasi baka masira yung ano. So, ang gagawin natin dyan, hindi na natin tatanggalin tong fuse. Ang gagawin natin, lalagyan lang natin panibagong fuse. Yung fuse niya, hindi na natin aalisin dito. Yan, dyan na lang yung fuse na yan. Magawa na lang natin yung panibagong fuse. Kukuha lang tayo ng panibagong fuse. Kasi yung fuse niya sira na, nakatali doon sa loob, nakapabalon, nalubog siya ng rewind. So binalot siya ng rewind, yung fuse.
So hindi natin siya pwedeng tanggalin kasi baka masira yung rewind. So papalitan na lang natin ng panibagong fuse. Kukuha tayo. So yan guys, kabitan natin siya ng fuse. Kaya lang ganito ang kulay, puti. Pero ganito rin naman yung nakakabit sa kanya, puti. Kaya lang hindi matanggal. Kumakat. Pero pwede naman ilagyan ng panibago. Tanggal yung ano nito. Palitan na natin. Tayo ng panibago. Yon. Ngayon, dahil buo na yung fuse, so para sigurado tayong buo nga yung fuse, check natin siya dito sa plug. Dapat papalo yan. So ayaw. Pero, siyempre pipihitin natin yung switch. Ito, nakatanggal pala yung switch. Dapat mapihit muna to. Number 1. Pihitin muna natin. At hindi madudukot. Baka mapwersa. Yo. Pihit na siya. So ngayon, titesterin natin siya niyan. Yung plug. Ayun. Pumalo na, oh. Ayun, oh. Nakapalo na sa tester. So naka-switch na. Ibig sabihin okay na to. Gumana na. Ngayon, titignan natin yung busing. Busing sa harap kasi itong sa likod okay. Okay yung sa likod. So paano ba malalaman kung sira ang busing? Mas madaling malaman ang busing kapag buo o sira. Tignan nyo muna yung ehe. O, tatabi muna natin yan. Nakabitan na natin ang fuse. Dito tayo sa busing sa harap. So ito makinis pa. O, makinis pa. Wala pa siyang bahid ng gasgas o makikita mo talaga makinis. Ibig sabihin yung palikod niya na busing maayos. Dito sa harap, so napuluputan na siya ng ano, ayun, buhok. Kaya pala ayaw nang umikot. Ayaw matanggal. Matanggal to ano, buhok. Wala yung gunting natin sa kutsilyo dyan. So initan natin ng panghina para matanggal. Hindi siya buhok. Tela. Oo, tela na may kasamang buhok. Buhok na mahaba. Long hair yata si father. Bakit ang haba na buhok dito? Long hair si father. Gago! So ngayon, tatanggalin natin to ng buo para makita natin yung loob niya, yung busing, kung sira ba o hindi. Siyempre, para makasigurado tayo kung papalitan natin o hindi. O baka kailangan lang ng langis. Kasi, ang ano nito, dahan-dahan.
kamay, hindi siya sira. Ano lang siya, natuyuan lang kasi makinis po. Oh. Wala siyang bahid ng ano, ng yung gas-gas talaga na ano, natuyuan lang. At yun ang naging problema niya, yung isa pa, pumulapot ang buhok. Kaya nahirapan. So mahaba ang buhok. Mahaba ang buhok ni Father, long hair. Hindi mo naman kasi masasabing kay Father yun eh. Kasi ano eh, tawag dito. O yan, okay na oh. Mabilis na umikot oh. Kondisyon na naman. Ayos ah. Kasi yung ano niya, yung siyempre mayroong mga nagsisimba din na mahaba ang buhok, di ba? So malay natin, baka dun galing. Kay Father, hindi. Okay na. Kondisyon na naman ang electric pan ni Father. So, tatabi muna natin yan dahil may langis na. Dito tayo sa likod. Lalagyan natin ng langis. Pero mas maganda, malinis. Ano naman yan? Linis na linisin yan. Nagiging marumi. So, lalagyan natin ng langis para parehas. May langis sa iyo harap, may langis sa likod. Para tatagal, lalo na ngayon mainit. Mainit ang panahon. So walang problema itong ano, busing, maayos pa. Pagbabras sa paglilinis ng motor ng electric fan, dahan-dahan. Baka masira. Lalong masira. Diba? Dahan-dahan. Kaya sa pagre-repair nito, dahan-dahan din. Yun. Mayroon tayong nilagay na ano dito eh. Guide tayo. Samak ko naman. Kailangan talaga mayroong ano, tanda. Para syempre, alam mo kung tama yung ginagawa. Diba? O nakakawain ka mali na. Ha? Mahigpit, mahigpit. Mahigpit. Kailangan punsulin, dahan-dahan. Lalapat na to kapag nilagay yung tornilyo. Oh, okay na yung ikot. Ito sa likod. Kondisyon. Kondisyon na ang electric fan ni Father. Kondisyon na ang electric fan ni Father. Yun. Tapos itong harap. Siyempre maganda, bagong langis. O yan, nakakabit na natin ang electric fan ni Father. Oh, ayaw ah. Ayaw ano ah. Yan, tayo dito. Yun. Tatapat natin sa guide.
Yun, malayo. Yun. 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 Okay na. Yo. Okay na. Oh, kondisyon na. Oh. Sige nga, ang tagal mo eh. Umikot. Malaki yung alog. Pero hindi natin to pwedeng dagdagan ng spacer kasi humigpit. Pero siguro konti pwede. Pero hindi, okay na to. Mas maganda yung may konting alog. Kaysa wala. Diba? Okay na ang electric pan ni Father. Maayos na ang electric pan ni Father. Sige nga, ang tagal mo eh. Yun lang. Ano bang pinalitan natin? Fuse. So, ano ba natin sisipin? Nakakahiya naman kay Father. Makakasingil din natin ng mataas. Piyesa na lang siguro. Ayan, okay na. Oh, humigpit ah. O pagka ganyan humigpit, pupuk-puk-puk lang yan. Ayan, okay na. Malay na. 475 ako man. Ayan guys, pwede na natin tong ikabit. So, okay no? Condition na. So, pag pinaikot mo, matagal bago na siya huminto. Hindi kagaya kanina, pakat na pakat talaga. Ito, okay na. Pagka humigpit, puk-puk-puk lang na gano'n. Kasi ano siya eh, hindi naka-align. Okay na, okay na. Dito sa bushing niya, hindi nag-align. Pero ngayon, okay na. Ganun lang ang technique. Pero pag mahigpit ang ikot, eh baka may problema ang bushing, kaya saka shafting, kaya kakalagin nyo rin. Huwag nyo po, baka pukpukin ninyo eh. Sabi nyo, nakita ko yung vlog ni Andy Tech. Humigpit, pinukpok lang eh, lumuwag na, hindi. Wala po. Balik natin itong siklit. Yun. Ako ay contacted lang po. Yun. Wala pong ice water, mineral lang po. Oh, pwede natin ito isalpak. Pero bago natin sasalpak to, syempre, itong switch. Babalik na natin. Yung switch. Off on. Tatlo na po. Itong power switch. Yan. Tapos yung capacitor. Yun. Kabit na rin natin itong takip. Saka testingin natin. Ang nito yung touch lock. Touch lock. Tingnan lang, mayroon tayong pangalag na touch lock.
Ayun, okay na. Testing na lang tayo. Testingin natin. So, kakabit ko muna to. Ano bang number to? Number 1. So, number 1. Testing tayo. Pero, lagyan natin siya ng... Ano ba pwede natin ilagay dyan? Tape. Siyempre. Ubus na yun. Ating kakalagay sa ganyan. O, testing. Ayun. Okay na. So, kakabit na lang natin siya sa back sa ano niya, lagayan. Ayan guys, naikabit na natin siya, naisalpak na natin yung ano, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano itornilyo kasi madali lang naman. So, tornilyo lang naman yung mga paikot. So, ngayon nakasaksak na siya. So, testing tayo. So, fit natin sa number 1. So, yun, okay na. Oh, kondisyon na naman yung electric pa ni Father. Ang lakas oh. Number 1 pa lang. Yan oh. Subukan natin siya sa number 2. Number 2. Ayun, lalong lumakas oh. Magaling ka eh. Oh, kondisyon na naman yung electric pa ni Father. So, number 3. Ayun oh. Lakas oh. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Number 4. Ay, wala na palang number 4. Number... Ayun, 0 na. So, yan. In-off na natin, pero matagal pa rin siya bago huminto. Ayun o, yung EDC niya. So, ibig sabihin, condition talaga yan. Pre-wheel na pre-wheel talaga siya. Ayun o. At okay pa yung shafting sa busing ha. Wala pang ano. Ano lang siya, na parang natuyanan lang. Isa kayong buhok na pumulupot. So... doon sa ehe niya. So ngayon okay na. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin at sana nakatulong sa inyo yung video na to. At maraming salamat sa panonood.